is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Knock knock! Who's there? Kaibigan! Kaibigan ko! Siyempre, kaibigan ko, kayo lang. Mga kapatid, ito yung napili kong pamagat sa linggong ito, the 5th Sunday of Easter. Siyempre, kayo lang. Ito din po ang napili kong inspirasyon sa linggong ito. Talagang napakaganda pong paglililayan kung nandito ka sa solitude. Minabuti ko po na i-spend ko yung time ko sa aking karawan dito sa Regina Rica na napakagandang lugar. At dito sa isang site dito sa Regina Rica, itong Laudato Si, sa statue ni Saint Francis ng Laudato Si. At makikita natin mga kapatid sa awitin nga ni Joy Ayala, sinasabi niya, ang lahat ng bagay ay nagkakaugnay. Ang lahat ng bagay ay nagkakaugnay. Naniniwala naman talaga ako dito ng lahat ng bagay ay nagkakaugnay. Dito ngayon sa lugar na ito, napakagandang mga puno, napakaganda ang kapaligiran, mapakinggan natin ang mga huni ng ibon, at ito ay pag napapakinggan natin, nagbigay ito ng inspirasyon at nagpapaalala sa atin, yun nga, pag nandun tayo sa syudad, nandun tayo sa Metro Manila, parang bira na lang nating upakinggan ang mga huni ng ibon. Bakit? Dahil again, tayo lang din po ang dahilan. Tayo din po ang tao. Nagkukomplain tayo ngayon sa climate change natin. Ngunit, sinong may dahilan dito? Tayong tao. Dahil ayaw nating tao makipag-ugnay sa kapaligiran. Itong dokumentong Laudato Si, napakahalaga dahil ito ay magpapaalala sa atin kung paano natin ingatan, alagaan itong pinagkatiwalang kapaligiran sa atin ng ating Panginoong Diyos. At again, ito ay masasabi nating kaibigan. Ito ay masasabi nating makabahagi ng ating buhay. Ngunit, ang nais kong bigyan ng tuldok ngayon sa aking pagnilay-nilay ay yung sinasabi natin, siyempre, kayo lang. Mga kaibigan, siyempre, kayo lang. Kung ang lahat na bagay man ay nagkakaugnay. Yung sabi nga ng isang philosopher na si Father Mercado na ang buhay daw natin ay kagaya ng spider web. Napakagandang titingnan natin yung bahay ng spider web. Ang unang-unang ginagawa dito pag ang isang gagamba ay nagbahay, inuuna niya man yun ng mga haligi. Pagkatapos, nandoon yung mga haligi, iniikot niya ito, inuugnay niya itong lahat-lahat na ito. Inuugnay hanggang ito ay matatapos. At yun ay nagkakaugnay, kagaya din po sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang kapwa-tao, tayo ay bilang isang community, ang buhay natin ay nagkakaugnay-ugnay. At again, nais kong bigyan ng tuldok, especially ang aking pagdiriwang sa kaarawan, dahil sinasabi ko ito na isang grace moment, grace opportunity for me to treasure yung mga tao naging kabahagi ng aking buhay. Siyempre, sino yun? Siyempre, kayo lang. Mga tao na kasalamuha ko araw-araw, nagbigay ng inspirasyon, mga tao nagbibigay ng magandang halimbawa kung bakit ako naging ganito ngayon. Ito ay dahil sa mga significant people, dahil sa mga taong naging ugnay sa aking bukasyon, sa aking pag-journey. At bago ang lahat, nais ko pong pasasalamatan kayong lahat mga kapatid, naging kabahagi na aking buhay, naging kabahagi na aking pag-journey sa aking bukasyon bilang isang pare at bilang isang relihiyoso. And of course, tayo ay inuugnay. Tayo, ang bawat isa sa atin ay isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At ang Diyos dito ang nagplano na iugnay natin ang bawat isa sa atin. Siyempre, kayo lang. At
ang napili ko pong inspirasyon sa aking music of the gospel song ay walang iba, One Friend, na sinasabi doon ng awiting ito. Ipapanalangin yung mga taong naging bahagi ng aking journey. Hindi ko po kayang makalimutan at ito ay tinitreasure ko for a change. At minsan, hindi ko na bigyan ng pagpapahalaga yung pakipagrelasyon sa bawat isa. At dito ngayon, sa pagkakataong ito, natitreasure ko kung gaano kahalaga ang bawat isa sa inyo. At sa inyo po mabuhay at maraming salamat po. Ngayon mga kapatid, 3 punto po. Unang-una po na nais kong bibigyan ng pagpapahalaga ay yung treasuring. Pangalawa po ay letting go. Pangatlo po ay reclaiming. Bakit ko nasasabi ito? Dahil ito ay ugnay na ugnay din po sa ating Ebanghelyo, ay hango sa Ebanghelyo ni St. John, chapter 15, verses 1 to 8. Itong 3 punto na ito ay sentro sa aking pagnilay-nilay ngayon, ito ay kabahagi doon sa 7 sorrows of Regina Rosarier. At itong 3 kabahagi lamang doon sa 7. At napakaganda dahil doon sa treasuring, ito ay napaglinilayan ko. Ebanghelyo ni St. Luke, chapter 2, verse 25, sinasabi doon, Simon and Anna, stellar figures in the temple, foretold of the great mission of Jesus as the Savior of the world. Mary was aware of this from the Annunciation, but this was first that the stranger validated through. Mary was silenced and treasured all this in her heart. Marami po tayo masumpungan pa sa ating mga ebanghelyo kung paano si Mary tinitreasure niya ang mga bagay na ito. Sa spiderweb, sa bahay ng isang gagamba, nandoon yung gagamba gumagawa ng mga haligi. Mga haligi, siguro makikita din po natin sa mga haligi ng ating simbahan, mga leader ng ating simbahan. At pagkatapos dito, nandoon yung mga haligi, iniikot ito, binubuo ito ng gagamba sa kanyang patuloy at walang kapagod-pagod na pagbubuo dito sa bahay. At makikita natin na yung tagapagpangalaga doon ay yung gagamba mismo. At masabi natin, saan ang provider dyan kung ang spider web ay isang pakipagrelasyon sa ama, pakipagrelasyon sa anak, at pakipagrelasyon sa atin. Saan ang pakipagrelasyon dyan? Again, kung nakikita natin, yung tagapagpangalaga ng web na ito ay ang gagamba, at ang ating Panginoong Hesus, no, ganun din po ang ating Panginoong Hesus, yun ang kanyang role. At ang tanong dito, saan natin masumpungan ang ama? Kaya, nandyan yung ulan, nandyan yung hangin, nandyan yung mga kinakapitan ng bahay ng gagamba. Hindi kasi masasabi natin, ito pala yung provider. Ang ama pala ay isang provider. Ito yung pagbubuo din po sa community natin, the Christian community. Nandyan yung mga leader ng ating komunidad, sa ating simbahan, at nandoon tayo, kabahagi tayo doon. At huwag nating makakalimutan ng ating Panginoong Hesus ay siyang tagapagpangalaga dito. At huwag nating makakalimutan na sa pag-usbong ng ating relasyon, pag-usbong ng simbahan natin, walang iba ang nagpo-provide dito ay ang ating Panginoong Diyos. At sa pagbibigay ng pagpahalaga dito, inaalaala natin kung sino ang Ama.
inaalaala natin ang unang-una ang pagmamahal ng isang provider. Hindi ka makapag-provide ng mga bagay-bagay, hindi ka makapag-provide kung ano-ano man sa pagpalago ng isang ubasan kung wala ang ama, wala ang provider. At makikita natin yung tagapagpangalaga dito, inalagaan tayo ng mabuti ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano maging isang mabuting Kristiyano. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo magmahalan. Paano tayo maging connected sa bawat isa. Kahit sino man ang mga membro sa ating community, kahit man ikaw ay mahirap, kahit man ikaw ay mayaman, o anong estado mo sa buhay, ikaw pa rin ay kabahagi ng isang Kristiyanong komunidad. Di ba napakaganda yun, mga kapatid? That's why nga, marelate ko ito sa aking pakipagrelasyon sa mga kapatid ko kung bakit ako naging ganitong tao, naging isang pare. Dahil tinitingnan ko yung napakalagang role ng ating mga kapatid, aking mga kaibigan. Sinong mga kaibigan ko? Siyempre, kayo lang na nakasalamuha ko sa aking araw-araw na buhay. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas. Nakikita ko ang Diyos sa bawat isa. Nakikita ko ang kabutihan ng Diyos sa inyong lahat. At na-appreciate ko po ito. At ito ay tinitreasure ko sa pagkakataong ito na nandito ako ngayon sa aking solitude moment. At mga kapatid, dahil tinitreasure ko kayo, tinitreasure ko itong moments na ito, ang aking tugon dito ay panalangin. Pinapanalangin ko po kayo. Sinasama ko kayo sa aking mga panalangin habang ako ay naglalakad, nagmimisa dito, nagrosaryo. Kasama kayo sa aking mga panalangin. At yan ang sinasabi nating treasuring. Pangalawang nais kong bibigyan ng pansin dito ay letting go. Letting go. Makikita din po natin ito sa buhay ni Maria at Jose. Papakita sa panaginip ang isang anghel ni Jose na dadalhin ang batang ito sa Ehipto. Ehipto. Letting go. Hindi po madali ang letting go dahil ito yung sinasabi nating pruning din po. Yung pagpuputol-putol. Dahil connected man tayo sa bawat isa, connected man, nagkaugnay-ugnay man tayo, ngunit pag ang isang sitwasyon sa isang community na may hindi naman namumunga, wala namang benepisyo, kagaya ng bahay ng isang gagamba. Ang ginagawa ngayon ng gagamba, dahil nakikita niya yung sira, binabago niya ito. Araw-araw niyang binabago at binabago. Hindi matiis ng isang gagamba na makikita yung bahay na sirang-sira. Kailangan niyang baguhin ito. Hindi kaya ganito din po, pruning, pagpuputol sa ating, nandyan na tayo sa comfort natin, naging attached na tayo sa isang bagay na yan, na parang hindi natin makagawa ng iba pang mga bagay dahil naging attached na tayo. Again, we have to learn to let it go. Cut mo yan. Letting go of our hopelessness. Nang pagminsan, nawalan tayo ng pag-asa. Kagaya ng mga alagad ni Jesus, ng mga nakalipas ng mga linggo sa season ito ng Easter, nagtatago, naging hopeless sila. Ano kaya kung letting go of the hopelessness sa buhay natin? So, ang pagpuprune pala ay hindi lamang sa community, kundi sa ating buhay din po. Maybe pruning of our pride. Kailangan puputulin yung ating pride dahil hindi na tayo ngayon naugnay sa bawat isa. Hindi na tayo naugnay sa ating kapaligiran. Pinuputol na natin yung mga puno natin. That's why nandito tayo ngayon sa climate change dahil wala nang kahalagahan. Hindi kaya isang pagnilay-nilay natin para maugnay ulit tayo, puputulin natin yung mga self-interest natin. Puputulin natin yung pride natin, naging sanhi kung bakit hindi na tayo nang ugnay sa bawat isa. Sa ating pakipagrelasyon, hindi kaya din po puputulin natin yung mga sinasabi nating anger natin. Na dahil sa anger na yan, nahirapan tayong makipaghalubilo sa bawat isa. Nahirapan tayong makipag-ugnayan sa bawat isa. Nahirapan tayong lumapit, makipagdialogo dahil dito sa galit na ito. Hindi kaya din po mga kapatid,
letting go ay makikita natin, ito ay sinasabi natin sa pangatlong punto dito ay yung reclaiming. Reclaiming dahil if we learn how to let go, if we learn how to prune, we allow ourselves in the hands of God sa pagpuprune, sa pagpuputol. Hindi kaya sa pagpuprune, sa letting go ay namumunga ito, reclaiming. Hindi ibig sabihin na ipuprune ko ito, hindi na ako connected doon sa community ko. Hindi na ako connected doon sa tagapagpangalaga. Hindi po. Connected pa rin ako. This is nabiting reclaiming dahil sa pag-allow ng tagapagpangalaga na puputulan yung mga hindi na maganda sa buhay ko. Thank God that I'm allowing Jesus to prune myself, to prune the negativity, to prune the self-interest, to prune the pride of me, para ako mamumunga. So, mga kapatid, hindi pala nakakatakot kung i-allow natin yung mga sarili natin na yung mga negativity ng buhay natin, yung mga hindi gandang nangyayari, na ito ang naging sanhi para magiging detached tayo sa ating mga kapatid. Nakikita natin na may benepisyo pala. Dito pala tayo mamumunga ng masagana. Dito pala natin makikita lalong-lalo na ating pakipagrelasyon sa bawat isa. Naging bahagi tayo at nagiging essential, naging productive ang ating pagiging bahagi ng ating Christian community. Ito sa awiting ito na one friend. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair, sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't pray. Sometimes nandiyan yung mga problema, ngunit mga kapatid, huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot dahil ito ay kabahagi ng ating pakipagrelasyon. Harapin natin kung ano man ang naging sanhi sa hindi pagkaintindihan. We humble ourselves and allow God, allow Jesus to prune. Sinasabi ng awiting ito that Cause when we were together, and we the dream come true, if I had only one friend that wanted to be you. kung may mga kaibigan, mga matitira, gusto ko kayo magkasama. Ang pag-iisa sa isang community, isang Christian community natin. Mga kapatid, again, maraming salamat sa inyo. The music of the gospel, sa reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cause when we were together,